kakayahang kontrolin ng kalaban sa tulong ng estratehikong hampas na tila may bull's blood. Sa isang iglap, tila nawala ng laban si Inon. Nabagsak siya sa sahig, talunan at labis na napahiya. Tumayo ang bata sa harap niya, mapanatag at puno ng aral. Napagtanto niyang may mga tao na hindi kailanman makikinig sa paliwanag kung walang kasamang lakas. Kung wala ang 8-way fist technique, maaaring mas komplikado at mapanganib ang sitwasyon. Ngunit dahil sa teknikang ito, naipanalo niya ang laban nang hindi kinakailangang magdulot ng malawakang pagkawasak. Isa sa mga nakapaligid ang nagtanong kung ang batang ito ay disipulo ni Master Zhou Yunwan. Ngunit agad na nilinaw ng batang master na kakaunti lamang ang nakakaalam kung ano talaga ang eightfold feasts. Gayunpaman, napansin ng isa na ang teknikang ito ay ginawa mismo ni Master Shalan. Ang bawat galaw nito ay naglalaman ng mga emosyon na nakuha ni Shalan mula sa kanyang mga laban-laban sa mga salamangkero, isang teknik na bihirang matutunan maliban sa ilang piling estudyante. Isa na rito si Zhou Yunwan. Nagulat ang lahat nang malaman na disipulo pala ng tanyag na guro ang batang ito. Ang isa sa mga lalaki ay nagtanong kay Zhou Yunwan kung ang pagbugbog niya sa malaking lalaki ay bahagi ng kagustuhan ng kanyang guro. Ngunit, may halong kahihiyan, inamin ni Zhou Yunwan na ginawa niya ito ayon sa sariling paniniwala. Hindi niya kayang sikmurain ang mga insulto, lalo na laban sa kanyang mga magulang. Ngunit nauunawaan niya na ang simpleng hidwaang ito ay maaaring magbunga ng mas malalaking alitan sa pagitan ng mga paaralan, dahilan upang gawing personal na isyu ang kanyang kilos. Ang lalaki na kaibigan ng binugbog ni Zhou Yunwan ay nagpahayag ng hanggaring maghayganti. Ngunit alam ni Zhou Yunwan na ito ay hindi totoong dahilan. Sa halip, nakita niya ito bilang pagkakataon upang makaharap ang isang disipulo ng tunay na maestro. At nagsimula muli ang laban, puno ng galit at kapangyarihan. Sa gitna ng sagupaan, napagtanto ng batang master na ang mga lalaking ito, bagamat mukhang mga bata, ay mga bihasa sa sining ng pakikipaglaban. Ang eksena, bagamat seryoso, ay nagmistulang nakakatawa dahil sa paglalasing ni Zhou Yunwan habang nakikipaglaban. Sa kasagsagan ng laban, biglang napagtanto ni Zhou Yunwan na naubos na ang kanyang alak. Pilit niyang hinanap ang huling patak nito, ngunit wala siyang makita. Sa gitna ng kaguluhan, biglang may bote ng alak na lumipad papunta sa kanya. Nahuli niya ito ng madali at nagpasalamat sa regalo na hindi niya inaasahan. Ngunit sa pagkakataong yun, lumaganap ang isang kakaibang ingay sa paligid. Napansin ng mga tao na may isa pang mapanganib na mandirigma na tila kaibigan ni Zhou Yunwan. Habang papalapit ang barko sa dalampasigan, biglang itinapon ni Zhou Yunwan ang bote ng alak papunta sa tubig. Sumigaw siya sa mga nais maghayganti, "Kung may lakas ng loob kayo, sundan ninyo ako." Lumundag siya mula sa barko, gamit ang bote bilang suporta sa ibabaw ng tubig. Ang lahat ay namangha sa kanyang galaw, tumatakbo siya sa tubig na parabang lupa lamang ito. Ang isa sa mga tumawag ng laban ay tumingin na lamang, puno ng pagkaunawa at kahihiyan. Napagtanto niya na ang ipinakita ni Zhou Yunwan ay isang malinaw na panunuya. Sa kabila ng kaseryosohan ng sagupaan, ipinakita ni Zhou Yunwan na hindi lamang sa lakas na kasalalay ang tagumpay kundi pati sa galing at talino sa pakikipaglaban. Hindi niya balak umatras sa laban. Habang hawak ang kanyang espada, tumalon siya mula sa barko gamit ang isang acceleration board. Sa kabila ng mga tangkang pigilan siya, hindi siya nagdalawang isip. Tumalon siya, handang-handa sa labanan. Ginamit niya ang board upang lumutang sa tubig, itinulak ito, at muling tumalon patungo sa tuyong lupa. Habang nagaganap ito, pinapanood ng mga tao ang kanyang kakaibang galaw, na tila nagpapakita ng kanyang pagiging hindi inaasahan. Sa kabila ng pagkatalo ng kanyang kapatid kanina, hindi niya gustong palampasin ang pinakakapanapanabik na bahagi ng laban. Tumalon din siya gamit ang board, nagtulak, at dumating sa labanan. Sa kanilang pagharap, nagkatinginan sila, puno ng tensyon. Ang mga tao mula sa barko ay namangha sa tapang ng dalawang mandirigma, nag-aabang kung ano ang mangyayari. Si Dam Ho, isang kaibigan, ay napansin ang seryosong intensyon ng kanyang kasama. Napagtanto niyang magiging kawili-wili ang labanang ito. Ang atmosfereng dala ng laban ay patuloy na tumitindi. Kalaunan, sina Zhou Yunwan at ang kanyang kalaban, si Pang Ma, ay hindi na bumalik sa barko. Sa halip, si Dam Ho ay dumating sa tamang pagkakataon. Walang nakakaalam kung sino ang nanalo o natalo. Sa isang guest house sa kanluran, tumigil si Dam Ho upang magpahinga. Ang kanyang kaibigan, si Jinbo, ay bumati sa kanya ng masaya.
tinatanong kung kumusta na siya matapos ang kanyang paglalakbay. Mukhang maayos naman ang lahat, ngunit napansin ni Damho ang tensyon sa mukha ni Jinbo. Nang tanungin niya ito kung ano ang nangyari habang siya ay wala, nag-alangan si Jinbo sa simula ngunit nagbukas din kalaunan. Inamin niya na nakatanggap siya ng alok mula kay Hokan. Agad na napagtanto ni Damho na mas marami ang mga taong makasarili kaysa sa mga karapat-dapat. Sinabi niya kay Jinbo na kailangang isipin ang hinaharap. Nauunawaan din ni Jinbo ito, ngunit alam niyang ang kanyang mga desisyon ang magdidikta ng kanyang tadhana. Bagamat gusto niyang manatili sa piling ng kanyang kapatid, nauunawaan niyang delikado ang manatili sa tabi ni Damho. Gayunpaman, hindi ito mahalaga kay Jinbo, gusto lang niyang samahan ang kanyang kapatid at matuto mula sa kanya. Kung ito ang kanyang desisyon, susundan niya ang landas na ito. Sa kagalakan, inalok ni Jinbo si Damho na ipagluto ito ng masarap na pagkain, at sumang-ayon naman si Damho. Magkasama silang nagtungo sa kusina upang maghanda ng pagkain. Samantala, sa kabilang dako ng bayan, naglalakad ang mga sundalo habang tinatalakay ang mahahalagang isyu. Para sa mga seryosong misyon, kailangan nila ng hindi lamang materyales kundi pati ang tamang lugar. Napansin nila na ang Lake Danang ay isang perpektong lokasyon. Ang kanal nito ay magsisilbing suporta upang hindi gumuho ang lupa, at magiging mahirap para sa libu-libong sundalo na atakihin ang isang kuta na itatayo roon. Bagamat nangangailangan ng maraming mapagkukunan ang pagtatayo ng kuta, natagpuan na nila ang tamang lugar. Isang babae na kasama ng pinuno ang nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito sa salitang kuta, ngunit sinabi sa kanyang hindi na niya kailangang alamin ang lahat ng detalye. Nagmamadali silang pumunta sa kanilang tiyuhin, kung saan malalaman niya ang lahat ng impormasyon. Alam din ng babae ang tungkol sa high school assembly at ang 5 pangunahing sekta, at tila bahagi ito ng mas malawak na plano. Napagtanto nila na may mas maraming nakatagong bagay kaysa sa una nilang akala. Matapos matagpuan ang perpektong lugar, hindi na sila nag-atubiling magtungo roon. Kung ang lokasyon ay talagang maganda, ito ay patunay na natutunan ng estudyante kung paano tuklasin ang mga mahahalagang lugar. Nagpasalamat ang estudyante sa kanyang guro na nagbigay ng lahat ng kaalaman sa kanya. Tinanong ng guro ang estudyante kung alam niya na mataas ang pag-asa ng kanilang pamilya sa kanya. Nangako ang estudyante na hinding-hindi niya ipagkakanulo ang tiwala ng kanyang guro. Dumating sila sa kanilang tiyuhin at nagbigay galang, yumuko sa kanyang harapan. Napansin ng tiyuhin na ang dalaga ay malaki ang ipinagbago mula sa kanilang mga paglalakbay. Ang elder ng hen school na si Swordsman Ogun ay masaya na makita siya muli, at sinabi niyang matagal na silang hindi nagkita. Napansin din ng kinatawan ng Namgan clan na personal siyang dumating upang makipagkita sa kanila, na isang malaking karangalan. Ngunit binanggit ng guro na kung hindi mahalaga ang okasyon, hindi sana siya dumaan. Kung sakaling siya ay magkamali, sino ang magpapakita ng tamang daan sa kanya? Ang mga alaala ng mga pagninilay ay nagdulot ng galit sa guro, at ito'y matagal niyang aalalahanan. Di inaasahan, nakilala ng pamangkin ni Namganso ang elder, at narinig nila ang marami tungkol sa isa't isa. Aaminin ng batang lalaki na higit pa niyang hinahangaan ang elder, at nagpasalamat siya kay Namgang na nagtulungan silang magmadali, dahil marami pa silang kailangang gawin. Binanggit ng isa sa kanila na dapat silang maging maingat, sapagkat ang mga oras na ito ay mapanganib, at isang pagkakamali ay maaaring magdulot ng pagkatalo. Napansin ng babae mula sa Namgan clan na muling napapagitnaan ang pinuno ng mga problema. Posible na ang layunin ng Oldon School at ang 5 dakilang pamilya ay magsanib para buuin ang Vulture League. Sa isang lugar sa kabundukan, naramdaman ang mainit na hangin ng tag-init. Habang pinagmamasdan ng pinuno ang tanawin, naisip niyang mamimiss niya ang mga ito kapag nagsimula na ang mahigpit na pagsasanay sa kampo. Iniulat ng kanyang lingkod na ang lahat ng gamit ay nakahanda na para sa kanyang mahahabang panahon ng pagsasanay. Tinanong ng guro ang kanyang estudyante kung siya ba ay nakakaramdam ng pagod upang makapag-focus ng buo sa kanyang pagsasanay. Sabi ng guro na maaaring magpatuloy ang mga estudyante ng mag-isa, ngunit malaki pa rin ang papel na ginagampanan ng master sa kanila. Bagamat ang mga salitang ito ay puno ng kahulugan at init, ang mga estudyante ay tunay na nangangailangan sa kanya. Walang sino man ang perpekto sa simula, at ang mga tao ng Hanggo ay kailangang maging mga bayani na hindi matitinag ng malupit na hangin ng tadhana. Walang higit na mahalaga sa guro kaysa kay Hassan, at ito ay malinaw na nauunawaan ng guro. Malapit na nilang marating ang tuktok ng tagumpay, at kapag nakuha nila yon, magbabago ang lahat.
Kapag nalampasan ang lahat ng hadlang, muling mangguna ang hang school. Binanggit ng guro ang balita patungkol sa karagatan, at sinabi niyang si Hannah at si Ken ay umalis upang makakuha ng karanasan at magbigay ng suporta kay Sean sa pamamagitan ng pag-aaral sa buong mundo. Nagkakaroon sila ng tiwala sa isa't isa at naniniwala na ang karagatang yun ay magiging isang magandang pagkakataon para kay Monan. Bilang pangunahing katuwang ni Han, magpapatuloy ang suporta sa kanya ng guro. Kung kinakailangan, pinapayagan ng guro na maglakbay si Kang ng mag-isa. Si Kang ay handa na sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Ngunit hindi magtatagal, interesado si Kang sa kalagayan ng kanyang guro, at isang salita na patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Sa pagdating nila sa lugar, sinalubong sila ng mga estudyante ng pangalawang henerasyon ni Hassan at binigyan siya ng galang, ngunit makikita sa kanilang mga mata ang ilang pagpapanggap. Tila nakatuon lamang sila sa banal na teknikal, kaya't pinakiusapan si Uncle na huwag ipahiya ang mga bisita. Isang kapatid na lalaki ang biglang naalala na may nakalimutan siyang mahalagang bagay at humingi ng paumanhin. Matapos ang ilang sandali, ipinaalam sa kanila na nais sumali si Damho, ngunit ito ay ipinagbabawal sa batang lalaki. Humiling si Damho na payagan siyang tumayo sa tabi ni Brother Unyong, ngunit ito ay labis na delikado. Mas mabuti pang manatili si Damho sa Hen, dahil mahirap silang magbigay proteksyon sa iba maliban sa guro, lalo na sa mga kritikal na sitwasyon. Ang mga salitang ito mula kay Uncle ay tila hindi katanggap-tanggap para sa disipulo ng guro, ngunit ipinahayag pa rin niya ang mga ito. Biglang may pagsabog sa kabundukan, at tumulo ang luha sa mga mata ng batang master habang pinagmamasdan ang pagkawasak. Nagmadali ang mga kapatid na iligtas siya, ngunit napansin nilang hindi na nila kayang iligtas ang batang disipulo na tinamaan ng mga malalaking bato. Ipinaliwanag ng isa sa kanila na huli na upang mailigtas siya, kaya't iniwan nilang mamatay siya. Inamin ng isa sa kanila na sa loob ng 12 taon, hindi isang araw na hindi nila naaalala ang pagkawala ng banal na disipulo, kaya't lubos silang nagpanyagi sa kanilang pagsasanay. Sa kabila ng lahat ng ito, wala silang ginawang mali at walang makakatulong sa kanila noong mga oras na iyon. Gayunpaman, kung sana ay nakatulong sila, maaaring iba ang naging resulta ng mga pangyayari. Marahil ay dapat nilang dinala siya sa kanilang tabi. Ngayon, tanging ang mga alaala na lamang ng insidenteng iyon ang nagpapahirap sa kanila. Ang guro ay hindi na umalis mula sa kanilang tahanan mula nang mangyari ang insidente, at ang hangin sa kanilang teritoryo ay puno ng pagsisisi. Sa teritoryo ng Ocean Homan Branch, nilapitan ng isang babae ang batang master at ipinahayag na malapit nang magtapos ang kanilang kasunduan. Ibinigay ng batang master sa kanya ang huling hiyas. Nag-request si Damho na subaybayan ang lokasyon ni Yung Yusin, ngunit hindi ito ganoon kadali. Tinanggap ng babae ang hiyas, ngunit may hinihiling siyang kapalit. Tinanggap ni Damho ang hiling ng babae na nagsabi na nais niyang matulungan sila sa oras ng pangangailangan. Nang magtanong si Damho kung bakit, sinabi ng babae na bagamat malaki ang kapangyarihan ng Howman clan, may kalituhan pa rin sa paligid ng lawa. Ang Old School at ang 5 dakilang sekta ay nagtipon doon, at marami sa mga dignitaryo ang dumating. Bagamat malakas ang Howman clan, hindi nila kayang labanan ang Old School ng mag-isa. Sinabi ni Yas na kakailanganin lamang nila ang tulong ni Damho kapag siya ay nakarating na sa ocean, at doon nila ibubunyag kung nasaan si Channon. Magiging isang maasahang kalasag si Damho para sa kanila, ngunit hindi ito isang tahimik na pagsasama, sapagkat maraming tao ang dumating sa pagtipon. Nalaman ni Damho na higit sa 200 sundalo ang dumating sa ocean matapos ang pagkawasak ng mga relihiyosong sekta, at ang Old School at ang iba pang dakilang paaralan ay nasakop na ang halos lahat ng teritoryo, kabilang ang Green Forest. Ang pangunahing kalaban nila ay ang Old School ng Demon, at ang Green Forest ay pinamumunuan ng isang komunidad ng mga magnanakaw. Kung nais nilang maging biktima, dapat nilang malaman ang dahilan ng pagkakaroon ng pagtitipon upang makagawa ng aksyon. Habang dumadaan, napansin ni Miss DMO ang isang lalaki na dumaan sa harapan niya. Naramdaman niya ang isang kakaibang kilig at hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman, at naisip niyang baka may mali sa kanya. Ngunit nang makita niya si Dam, napansin niyang kakaiba ang lalaki. Siya ay may itim na buhok at suot na itim na balabal, at may isang pamilyar na hitsura sa kanya. Hindi niya lang talaga natukoy kung sino siya. Nang biglang lumingon, napansin niyang nawala na si Damho. Siya ay isang mandirigma mula sa hanay ni Wang Hangren Mok Ilan, at kailangang magsikap upang hanapin siya.
Sumunod sa kanila ang mga mata ng marami, at isang higanti na may dalang malaking palakol ang dumaan, na ikinaba ng ilan at tila natakot pang magdaan malapit sa kanya. Dahil mukhang delikado siya, si Mac Ilan ay medyo naiiba mula sa karamihan at hindi kailangan ng malalakas na salita upang magpataw ng takot. Inutos ng batang mistress sa kanya na magsuot ng karaniwang damit upang hindi magdulot ng pansin. Humingi ng paumanhin si Mac Ilan at ipinaliwanag na siya ay nagmamadali dahil may mahalagang balita siya. Ang galaw ng Black Label ay mukhang kainahinala, at tila napagtanto nila na ito na ang tamang pagkakataon, dahil nagsanib na ang Golden Tiger at White Deer clans. Hindi rin tiyak kung gaano karaming tao ang lumipat sa panig ng Black Label, ngunit nang tanungin kung gaano nakatagal ang sitwasyon, sinabi nilang sapat na ang oras na mayroon sila, ngunit kailangan nilang makabalik ng buhay. Samantala, sa palasyo ng West Wind, dumadaan si Damho at nang pumasok siya, napansin niyang maraming tao. Umatras siya sa hagdang-hagdang palasyo at narinig ang tawag ng isang kaibigan na mahilig uminom. Inaanyayahan siya nitong uminom, at hindi tumanggi si Damho. Habang sila'y nag-iinom, nagsimulang magsalita ang kaibigan at ikinwento ang resulta ng laban kay Yan Mayan. Nauunawaan ni Damho na malayo pa sa antas ni Miran ang batang yun, ngunit tiyak niyang hindi siya mahihirapan sa laban, dahil hindi siya magiging inferior sa lakas ng kanyang kaibigan na si Jo Yun-wan. Inamin ni Jo Yun-wan na talagang wala siyang nalalaman at hindi natututo, ngunit hindi siya interesado dito dahil pupunta siya sa Wonggang. Naalala ni Jo Yun-wan kung paano siya naroroon noong napakaraming tao sa hall at wala nang puwang kahit isang mansanas. Dito nagsama-sama ang mga miyembro ng Joseon faction, mga higanti na bihirang makita sa publiko. Lihim na lumapit si Jinbo sa kanila at napansin niyang dumating si Damho nang mas maaga kaysa inaasahan. Tanong ni Jinbo kung sino ang kasama ni Dam, at sinabi ni Damho na siya ay isang kaibigan. Nakipagkilala si Jo Yun-wan kay Jinbo at kinilala na may bagong kaibigan si Damho. Tumagilid si Jo Yun-wan at nagsabi ng ngiti na natuwa siya, ngunit hiling na tawagin siya bilang Hang. Napansin ni Ino na nag-iinom ang mga bata ngunit walang pagkain, kaya nag-alok siya ng masarap na pagkain. Kuryoso si Jo Yun-wan kung marunong magluto si Jinbo, dahil bagay na bagay yon. Nagdesisyon si Jinbo na ipakita ang kanyang kasanayan sa pagluluto at nagsimula siyang maghanda ng masarap na pagkain, hawak ang kutsilyo ng maayos at hiniwa ang mga sangkap. Pagkatapos ng ilang sandali, nag-abala sila ng isang babae na nagtanong kung kailan pa siya nakapasok. Laking gulat niya nang makita si Jinbo roon. Lumingon si Jo Yun-wan at hininala na baka may relasyon si Jinbo at ang babae, kaya tinanong siya kung mayroong ugnayan sa pagitan nila. Tumugon ang babae na wala naman silang relasyon, ngunit ang mga salitang yun ay ikinatuwa ng mga bata at nagbigay ng pagkahiya sa babae. Nang tanungin siya kung sino ang nakaupo sa tabi ni Dam, hindi nais ng lalaki na magbigay ng pangalan. Sinabi lamang niyang maaari siyang tawaging kaibigan. Siya ay magiging suporta at pag-asa ni Damho. Ngunit tinanggap ng babae bilang biro ang sinabi ng lalaki, lalo na nang ipinakilala niya ang sarili bilang Opa. Nainis siya dahil ang Opa ay sounded weird at nagsimula siyang sumigaw sa tainga ng lalaki. Naiintindihan ng babae na biro lamang yun at nainis siya sa paraan ng pagpapakilala ng lalaki sa sarili. Samantala, sa pantalan, ang mga barko ay umalis mula sa dalampasigan. Pinayuhan ng komandante ang kanyang mga sundalo na mag-ingat sa daan. May mga nagtanong sa kapitan kung saan nanggaling ang kaguluhan. Napagpasyahan nilang ang daungan ay sinadyang pinili para sa paghinto. Nagtaka ang Toist kung paano kikilos ang Manggera sa pagkakataong ito. Maari nilang sirain ang clan, ngunit pagkatapos ng 3 taon, kamakailan lamang sila lumabas mula sa kanilang pag-aalangan. Pinansin ng calligraphy artist na nagbago na ang mga bagay at habang papalapit siya kay Dong Chong, naramdaman niyang may kabuntot na sentimental na pakiramdam. Ngunit tinanggihan ito ng estudyante at itinanggi na totoo ang nararamdaman. Kung hindi nga totoo, maganda naman dahil kung wala siya sa panahong ito, hindi magiging ganito ang kalagayan ng clan. Tila sigurado siyang magiging pundasyon pa rin ng Doyle ang kanyang mga pagkilos at sinabing sila ay maswerte. Sa loob ng 10 taon, hindi niya nawalan ng kahit isang kasapi sa clan o estudyante sa kanyang circle. Ang mga salitang yun ay sounded medyo kakaiba. Napansin niya ang isang bagay sa batang lalaki na hindi nagpahintulot sa kanya na aminin na siya ay isang disipulo ng Taisem bago pa man mamatay ang matanda. Gayunpaman, tinanggap ng batang lalaki ang mga iniisip ng matanda at pinili niyang hindi maging bastos.